Ito sila ni Tirerido, no? Panay ang papriskon pagkatapos ng impeachment hearing. Panay ang salita nito sa mga media. Parang ginagawa nila pang ano na ng mga tao ba? Para sabihin na si BP Sara Duterte talaga ay may nilustay na pera. Yan talaga ang gusto nilang palabasin na si BP Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Ito si Ridon, lagi talagang humaharap sa mga reporter to, kung ano-ano ang sinasabi. Parang ginagawa niya yung mind conditioning ng mga tao, yan ang gusto niyang targetin. Di ba? Panay ang harap nito sa media, panay kung ano-ano ang sinasabi dito. Talagang ano siya doble kayod siya ngayon Di ba? Doble kayod siya ngayon. Dahil ilang taon na lang, isang taon kalahati na lang, mapapalitan na yan si Pangulong Bongbong Marcos. Malapit na po ang 2028. Kaya doble kayod sila ngayon dahil takot na takot din ito na magiging Pangulo si BP Sara Duterte. Kaya panay paprisko nito. Kita nyo? Pagka ano ng hearing, pagkatapos ng impeachment hearing, priskon kaagad ito. Kahit wala nga impeachment hearing halimbawa mga Huwebes, kung anong araw, nakaharap pa rin ito sa mga reporter. Grabe itong tao to, talagang doble kayod double time talaga siya ngayon. Ganyan talaga yung mga taong takot magiging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo dito yung mga sinasabi niya. Pakinggan nyo, matatawa kayo dito. Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila, doon po sa mga binanggit po. Ba't kayo tatawa? Pahiya sa ano, pahiya pinagtawanan. Ano-ano na lang pinagsasabi nito tao na to. Grabe. Akala mo nanood ng drama no? Pinagtawanan tuloy. Nakakatawa talaga. Pahiya. Ba't kayo natatawa? Huwag kasi kayong tumawa. Seryoso naman kayo. Nagsasalita si Ilong Seryoso yung tao minamaliit niya yung defense team Kayo naman, huwag niyo pagtawanan yung tao. Minamaliit na yung hindi pa sa tapos sa pagmamaliit ng mga ng defense team ni BP Sara Duterte Pinagtawanan. Masyado kasing minamaliit yung defense team ni BP Sara Duterte Gulat siya pinagtawanan siya ng mga reporter na nakikinig sa kanya Seryoso yung tao Seryoso. Wala, tinawanan lang. Pahiya tuloy dito si Terry Ridon. Pakinggan nyo pa yung mga sinasabi niya. Marami itong mga pinagsasabi nito dahil panay priskong tao na to Nahirap na nga ho sila doon pala sa Christmas party, sabi ho nila, paghahanda daw po sa Christmas party, yung pong seguridad, no? Kung bakit ho naglabas ho ng pera para dito. Pero very clear po yung documents Ang pinakita ng documents kahapon, for the Christmas party, not for the security preparations of the Christmas party. Yung po pinag-usapan ho natin. So, kung gusto nila mag-Christmas party, pera ho nilang gamitin nila. Huwag ho pera ng confidential funds. Kitang-kita talaga dito na sinisiraan lang talaga niya si Vice President Sara Duterte. Biruin mo, sabi niya na ginastos daw yung confidential fund doon sa Christmas party. Tinanong na nga at sinabi na rin ni Presiding Officer Chis Escudero doon sa witness nung kuha na hindi ibig sabihin na may Christmas party, yung pera ng confidential fund ang ginamit na Christmas party, yung ayuda at saka doon sa tree planting. Ayon sa kuha, hindi po pera ng confidential fund ang ginagamit sa Christmas party at saka yung mga ayuda at sa ginamit doon sa tree planting, hindi confidential fund na budget ang ginamit dyan. Yan ang talagang sinabi ng kuwa dahil tinanong siya ni Presiding Officer Chis Escudero at ayon ng kuwa, opo, hindi po pera ng confidential fund ang ginastos dyan sa Christmas party kundi doon lang sa kanilang seguridad, di ba? Seguridad nila dahil confidential fund yung budget na yan, hindi pang Christmas party. Hindi ginastos sa Christmas party yung perang budget sa confidential fund. Yan ang totoo. At yung sinabi ni Ridon dito ay kasinungalingan at paninira lang sa Vice Presidente. Kitang-kita talaga na ito si Terry Ridon
ay doble kayod siya ngayon. Talagang doble kayod, halos lagi na yan, lagi-lagi siyang humaharap sa mga reporter. Laging may press con si Redon. Kasinungalingan yung sinabi niya dahil kung nakikinig talaga kayo o nanonood kayo sa hearing, doon sinabi talaga na hindi pira ng confidential fund ang ginamit doon sa Christmas party. Mismo kinonfirm na yan ni Ches Escudero doon sa kuwa at ang kuwa sumagot, opo, hindi po pira ng confidential fund ang ginamit sa Christmas party. Kundi ang pira na yan ginamit lang doon sa kanilang seguridad, yung surveillance na safety yung lugar, safety na magdaos na Christmas party yung lugar. So baka clearing ba, clearing. Iklaro mo na kung safety magdaos ng Christmas party diyan. Hindi ibig sabihin na yung budget na pera sa confidential fund ay ginamit sa Christmas party. Nagsisinungaling si Terry Redon dito. Yung mga sinasabi niya o payag niya ay paninira lang. Pakinggan nyo pa yung presko niya dito. Marami siyang presko dito. Napakarami kung ano ang pinagsasabi taong ito. How Ms. Acosta actually answered in this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya, ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na yun. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nagputos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Chica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung dedebatihan doon po sa COA Notice of Disallowance. Bakit nila yung binigay sa isang non-organic OVP personnel? Smoking gun na raw yung sinasabi ni Acosta na si VP Sara Duterte ang nag-approve na ibigay kay La Chica o Colonel La Chica yung 125 million. At sabi niya dito, yun daw ay smoking gun na inutos daw ni VP Sara Duterte na i-release yung 125 million doon kay Colonel La Chica. Sinagot na ho yan ng tama ni Acosta. Ayon kay Acosta, ibinigay niya kay Colonel La Chica dahil si Colonel La Chica ang nakakaalam o eksperto sa ground. Walang alam si Acosta sa ground. Ang expert ay si Colonel La Chica. Kaya si Colonel La Chica ang nakakaalam kung sino-sino ang bibigyan ng pera doon sa ground o doon sa baba. Yan po. Sinagot na po ng tama yan ni Acosta. Ito lang po talaga si Redon. Doble kayod lang ito para masira si Vice President Sara Duterte. Pero ang katotohanan, wala po silang ebidensya. Kaya kung ano-ano na lang yung paninira nila. Tingnan nyo si Attorney Ligutan. Sinabi niya kapag hindi raw ma-impeach si VP Sara Duterte ay magkakaroon daw ng people power. Nagpapatawa ba sila? Nagpapatawa talaga sila dahil ang majority o karamihan ng mga Pilipino hindi po talaga papayag na ma-impeach ang vice presidente.